Corinthians chapter 15 verse 58 na lahat ng mga bagay na gagawin natin ay ay nakikita ng Diyos at ito ay kanyang bibigyan ng pagpapala sa langit. So isipin natin dito mga anak ng Diyos, okay, lahat ay may pagpapala. Okay, makikita ng Diyos na tapat. Ang tapat kasing tao, alam nyo siya yung taong kahit walang nakakakita, gagawa siya. Okay, hindi na kinakailangan pa ng recognition. Hindi na kinakailangan pag may nakakita na pagka nandyan si leader. Pero pagka wala si leader, yapo na. Okay? Tingnan natin. Okay? That's faithfulness. So the second thing that you need to do if you want to be successful in doing God's will in your life, okay, is the third one. Build an active prayer life. Wow! Teka muna. O, eto yan. Okay? Sino ba masipag mag-pray dito? Ang ibig ko sabihin yung hindi pagkatapos kumain o bago kumain. Alam ko masipag kayo mag-pray ng ganyan. Okay? Sino ba talaga mayroong panahon? Okay? Kaya ginamit ko rito active prayer life. Last night, we had our prayer and fasting, the very first prayer and fasting sa church natin. I praise God kasi ang daming dumating. Okay? Tuwan-tuwa nga ako, sabi ko sa kanila na tumayo ako sa gitna nila. Sabi ko, praise God. At saka yung prayer and fasting natin, nung bago pumasok yung taon, ganda-ganda, nag-move ang Holy Spirit, grabe. Ang tindi ng banal na Espiritu ng mga panahon na yan. Kagabi, dami rin umaten, kaya praise the Lord, no? Sapagkat nakikita ko, sabi ko nga sa kanila, tandaan ninyo that the very source of God's power comes when people start to pray. Amen. Hindi pa pwedeng ang prayer mo ay yung prayer mo lang ngayong araw na ito, Lord, pour out your Spirit upon us in this service. Hindi pa pwedeng ganon. Anointing comes, alam po ninyo kung doon sa panahon na merong regular na panalangin sa Diyos. At yun ay mararamdaman mo sa sandaling ikaw ay magpapagamit na sa Panginoon. Alam po ninyo, ako, bago ako tumayo, sa katutak ng panalangin ang ginagawa ko po. Okay? Hindi po ako nag-click sa kakaranasan ko. Kasi sabi ko, Panginoon, pwede ang mga tao ay makinig at malinawan sila sa mga sinasabi ko. Pero kung wala ang iyong banal na Espiritu, hindi sila mapapagpala. Amen. Importante ang banal na Espiritu ay kumikilo sa buhay mo at yan ay lumalabas sa panahon na kailangan mo siya. That's anointing. Kaya mga kapatid ko, kamusta yung prayer life mo? Is it active prayer life? May panahon ka ba? May panahon ka bang itinakda sa isang araw para ikaw makipagtagpo lang at makipag-usap sa Kanya? Sapagkat kung sinasabi mong ikaw ay talagang gusto ko, Panginoon, magawa ko yung kalooban mo, pero yung mismong Diyos na gusto mong gawin ng kalooban, hindi mo kinokontak. Sabi ng salita ng Diyos that apart from me, you can do nothing. Hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos kung wala pa rin siya. At kung wala ang tulong niya, paano tayo magagawa? Paano natin magiging successful na gawin ang kanyang kalooban? Alam po ninyo kung bakit medyo ang aking preaching ngayon ay medyo parang talagang nanenermo na magulang. Alam niyo kung bakit? Because we cannot afford to be a failure this year. Amen? Amen. We cannot afford to be a failure once again. Failure na nga tayo ng 2011. Marami na nga tayong gustong gawin na hindi natin nagawa. Gusto niyo bang paulit-ulit na lang at pinagtatawanan tayo ng diablo? I think it's about time to step up. I think it's about time na talagang medyo meron talagang mabago sa ating buhay. And I think, sinasamantala ko na ito sapagkat ito yung kauna-unahan kong sermon sa church natin sa Saitama. Okay? Gusto ko maunawaan natin ito, mga kapatid ko, na we're no longer playing church here. Hindi natin alam kung if this is the year na pwedeng tawagin na tayo ng Panginoon o dumating ang Panginoon sa buhay natin. Hindi natin alam yan. Okay? A while ago, I was hearing a song sa aking kotse. Ang sabi ganon ni Bob Fitz sa kanyang kanta, Lord, help us to number our days so that we might be wise in this life. Tama. Dapat ang isang tao ay marunong siyang bumilang ng kanyang buhay
Help us to number our days. Bakit? Araw-araw na gumigising ka, nababawasan ka ng panahon mo dito sa mundo. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka. Yung expiry date mo, hindi mo alam kung kailan. Okay? Kaya anong dapat mong gawin? Panginoon, another day ay natapos. Papalapit ito sa katapusan ng aking buhay. Panginoon, kailangan ang buhay ko ay patuloy na nasa kalooban. Help us to number our days. That's right. Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi na tayo dapat, we cannot afford to be a failure once again. We need to be successful. We need to do what God wants us to do in this earth. Sapagat lahat tayo will meet God and we will become accountable to Him. At sasabihin ng Diyos sa atin sa very first time na magkikita tayo, hindi mo pwede hindi sabihin, Lord, miss na kita. Sasabihin ng Lord siya, teka muna, anong ginawa mo sa lupa? Ay yun sabi ng salita ng Diyos sa kwento ni Jesus Christ sa parable of the talent. What have you done? I have given you the talents. Ano ang ginawa mo dyan? Did you do what I want you to do? Yun ang parating sinasabi. Yun ang ano yung sabi ng Panginoon. Okay? Kaya gusto ko intindihin natin dito. Kamusta ang iyong buhay? Okay? Panalangin. Yung mga during the apostolic time, pinupunin yung Acts chapter 6 verse 4. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Bago sila maging active sa church, bago sila mag-share ng gospel. Hello? Andiyan ba kayo? Anong ginagawa nila? They were what? Saan sila committed? Sa prayer. Kaya makikita po ninyo mga kapatid ko, in the book of Acts, ibang klase ang mga Kristiyano noon. Ibang klase ang kapangyarihan at flowing ng Holy Spirit noon. Okay? Ang mga tao hindi na kinakailangan mag-pray para sa mga taong may sakit. Daanan lang ang kanilang mga anino nagsisigaling. Grabe. That's how active the Holy Spirit was during the Acts of the Apostles. Why? Because people were so what? So committed in prayer. Si Jesus Christ, kung babasahin po ninyo at aaralin po ninyo yung gospel, alam po ninyo, when Jesus Christ is not doing anything, He was in a solitary place, and what He's doing? He was praying. Sapagat alam ng ating Panginoong Jesucristo kung gaano kaimportante ang manalangin. Si Jesucristo na yon. Alam niya kung gaano kaimportante ang manalangin. Tayo pa kaya? What it is for just a mere Christian, an ordinary Christian, not praying, ano ang mangyayari sa iyo? You will be a casualty sa labanan. Yun ang mahirap mga kapatid ko. Napaka-importante. Sabi ko nga po, if you really want to be successful, if you want to feel the power of God, start to pray. Okay? Sapagat ito ang source ng ating kalakasan. Dito kikilos ang Diyos sa ating buhay. Dito tayo makakaranas ng anointing. Dito ka magugulat ka na ang buhay mo, okay, ay talagang pinamumuhay mo na nararamdaman mo ang Panginoon ay naroon. Naririnig mo ng malakas ang tinig ng Diyos kapag meron gustong mag-open sa'yo ng prayer, ng problema. Maririnig mo talaga mismo ang presensya ng Panginoon. Sasabihin, ipag-pray mo siya. Pagkakalingon mo siya. Maririnig mo yun. Kinakailangan makarating ang lahat ng mga Kristiyano sa ganung level. At yun po ay mararating natin if you have an active prayer life. Kung nagpe-pray ka noon, iba sa atin, lalo na mga Pilipino, talagang nigati natin ang prayer, no? Ang mga Korean kasi, grabe sila sa prayer, Ang matindi sila, At tayo mga Pilipino, nigati natin, prayer. Magaling tayo sa praise and worship, sa kantahan, tugtugan. Pagdating ng prayer, ang hina, dyan tayo mahina, Okay? Pagka nagpe-pray ka na ng, lumampas na ng 2 minutes, nag-struggle ka na, Di ba? Parang, tagal yata ng prayer ko, Ganon Parang ang dami-dami mo na nagawa, lumampas ka na ng 2 minutes sa prayer. Hindi po, naku mga kapatid ko. Try to extend your prayers. Kasi alam po ninyo, masyado kapag nagpe-pray tayo, masyado tayong aware, hindi lang sa time kung hindi sa meron pa tayong gustong gawin kasi. Try to live all of those things. Gusto kong nabigyan ng konting mga technique para mag-pray. Kinakailangan kung umpisa, isulat mo
O kaya naman, try to what? Not to think about yourself.